9 DXUM. Ang oras hatod kaninyo sa aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, cementicone, Kreml S. Hyperbilis. Bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Ang oras hatod kaninyo sa Solmux Advance. Magaling maglinis ng lungs, mabilis magpagaling ng ubo. Hapon sa pinunta naman sa kitigting na welcome to the Blink Hebrew program din sa DXUM Radio Kay 819 kHz sa oras alas 12:30 tulaw na sa Apolon Miss Boria Zaria Gilbert Munoz Bad Speaker Salawak Engineer Julius Luzon Roy Johnson to Station Manager magatibay yung kaning tanan 0929-311-3484 kay zona ng ato ang maabot nga activity mao ang conference karong maabot pizza 12. Ang tema sa conference mo ang refining character traits o freelance kini. Free snacks. Only you need to send your names. Padala ang inyong pangalan. Aron siya ma-appeal sa ato ang budget tungod kay 200 lang katao ang ato ang i-accept 200 lang katao. So, gikinanglan nato na ako nga mo join, mo send mo sa inyong pangalan. Okay? Tungkol kay ano na siya ay limitasyon. Daghang salamat, no? So, open kita karon, no? Pipila pa lang ang nagpadala silang pangalan tungkol sa Lugway, no? Pizza 12 Pamanggod. Pipila pa lang nagpadala. Anyway, no? Welcome na sa pagkakaroon. Ang matagusa nga mo padala silang pangalan. And doon na kita schedule sa online classes matag Miyerkules sa gabi o sa Sabado sa gabi alas 7. Although karong gabi doon ako'y premarital counseling o marriage orientation daw sa buot magpakasal o buot magpinyo og kini siya na weekly og ika-third karon na ika-third nga simana baro ka siya na kay dapat maagi og orientation ang matagusa nga gusto magbinyo and kapulong kaigsunan ang ako ang lisensya sa pagkasal duha ka buok una license ko gikan sa Jerusalem. Now, endorsed by two rabbis, allowing me to conduct marriages and to conduct Torah study as a Mori. That means teacher. Teacher Mori of the Torah. And lisensyado po ko sa Pilipinas sa PSA, Philippine Statistics Authority. Muna nga doon akong license. Kapalo mo kaigsunan, kasal sa base sa Jewish. Diligent pareha sa Christianity. Kaya ang Christianity, tungkol kay pagka ulitaw pa ko, na kasi natin nakuha ng kasal. Ingon nga leader, pagkuhan kay kasal, may ngon you may now kiss the bride. Makiksunan sa wedding sa Jewish ug sa Noahide wedding bawal siya. Bawal siya ano man tungod kay iwasan ang maghimo og mga intimate actions in public. Bawal na siya. Instead, nainangutana unsa na malang di ay pag marabag expression nila nga nalipay sila nga kasal na sila. Kung sila i-declare sa leader, doon ay gitawag og Yakida closet. Kung saan ang Yakida closet, doon na siya ay corner nga
para lang nilang duha. O kunya, dito na sila mag-kiss. Dito na sila mag-hug. Nga sila lang duha. Pag magawa sila, o kunya mo abi-abi sa ilahang mga bisita. Inana siya mga kaigsunan, na inana yun siya. In fact, ang mga Jewish o ang Noahide, dili maglamano ang lalaki o babae. Gawas lang pong socialization or masipyat usahay nga abi ni mo lalaki siya, yung babae di ay niya naglamano. But then by principle, ibawal ang babae nga makiklamano og lalaki. So inana siya mga kaigsunan. Now, kini siya mao ang part of the defense na offense of the Torah or offense of the Torah. Kural sa Torah. Aron na ang matagos sa aware nga dili dapat himuna. Okay. So, salamat. And kabalota, mga kaigsunan, nasa ato ang isgutan kagahapon. Kay gahapon, mao ang anniversary sa giving of the Torah, that is Matan Torah. Kanya, kining Matan Torah na pahigayon sa pizza size sa bulan sa Sivan, na mao ang pizza or ika-50 kaadlaw gikan pagawa sa Egypt. O kini siya nga adlaw memorable kaayo tungod kay ang creator nagigistorya siyang creation. And supposedly, according to the sages, Hashem is not only talking to Israel, but to all humanity. In fact, the sages said, as mentioned in the book of Deuteronomy 33:2, that Hashem went to Paran and went to Seir with the Torah on the fiery Torah on his right hand. Kinsa ang nasa Paran? In the book of Genesis 21:21, og si Ismael nipuyo sa Paran. That is pointing to Ismael. Kaya patay naman si Ismael ani no. Kaya ka-fourth generation naman ni. Kanon, kaya patay na si Ismael. Yatuan daw ang iyang kaliwatan ni Hashem para sultihan sa Torah. Unya ni refuse. Matod pa sa mga sages, miingon daw sila, unsa din ang Torah? Lotignov, dili mo mangidnap, dili mo mangawat. Kaya kanang thou shalt not steal, sa Hebrew na tignov. O ang pinaka basic translation na is thou shalt not kidnap. Ngano man nga ang kidnapping o ang kawat, ano na may parihang Hebrew. Although, na may kawat nga may force. Sa tubangan mismo, gitawag na siya o gezela. Pero kanang kawat nga natulog ang tagiya, na gitawag na ganov. Na? So, ang pagkidnap og tao, mao ang highest form of stealing. Kay kung mangawat na o kinabuhi, sama nga gikawat niya ang buong kalibutan niya. Tugma na nga ang stealing, ganov, supposedly kidnapping, o gitranslate og stealing, tungkol kaya ang pagkidnap mao ang pinakataas na level sa pagpangawat. Whereas ang pag-hold up, itawag siya o gazela. Kanang
aware ang tag-iya na siyang atubangan mismo, hold up na siya by force o ransack. Pero katong marag nitago ang tag-iya o natulog, something like that, that is ganov. Natulog ang kabantay ang amahan, yung alsa yung anak, no, gawat. Karon mga kigsunan, ang paong kuman, i-refuse daw sa Ismailites, dili daw sila. Kumbaga, dili sila sa Torah nga Lotignov, daw sila steal. Yato usab ang Seir. And according to chapter 32 of Genesis, ang naa sa Seir mao si Edom nga si Esau. Si Esau Edom hu Esau. Ang gihatag ni Hashem para kay Esau ang lugar sa Edom. Ug mga descendants ni Esau isugo nga dawaton ang Torah. Torah for the nation. No, sama daw na Loterchak. Dili ka mag-murder. Unya kay ang nadawat ni Esau nga blessing gikan kang Isaac kay by your sword you shall live. Now, Vekereb ikay pinaagi sa imong espada, mabuhi ka. That means ang espada nagisgot sa bloodshed. Now, mo nga gitawag sa Edom because Edom is red. Adom. Pareha siya o gibatria o pareha siya o spelling sa Edom and Adom. In fact, gitawag siya Edom because in Hebrew it is Edmoni or Admoni because he was red. Pula siya, pagawas niya pula. And that speaks of martirous character. O ang kaliwat ni Edom, migawas si Magdiel. Kaliwat ni Esau, migawas si Magdiel, o si Magdiel, mao ang forefather sa Roma. And by history, ang Roma, very murderer. Ang kingdom sa Roma, murderer kayo o responsable kayo sa kamatayon sa mga Jewish nga minilyon. Now, milyon-milyon ang ipang patay. O bisan kani si Hitler, nakikumbuya ang Roma, and that is Roman Catholic. Kay ang tuyo sa Roma na para mapugnan nila ang pagkangkir sa communist Russia sa Europe, ikinahanglan nila si Hitler na mo'y mapugong. O si Hitler usab bimando nga pasuportahan ang iyahang Nazi group. O mahinungdan nga ang mga Christians ni suportan Hitler, Christian nga Catholics. That is the story. You cannot change it. No, di mo na pwede usbon. Pwede ni mo ignore. Pero wala nagpasabot nga dili na tinoon. Ang iyong pag-ignore, it won't change the reality. Karon, i-refuse. Wala didawat sa Torah for the nation. And then, niadto po daw sa kaliwat ni Lot sa Moab o Aman nga mao karon ang Oman, that is Jordan. Balaman ang Jordan, Har Moab na siya kanang Jordan, Har Moab, the mountain Moab nga samtang nangaligo ni dito sa Dead Sea. Makita nyo di mo ng
atbang boundary bungtod o tawag siya og Har Moab, the mountain of Moab, which is Jordan. Gitawag ang ilang capital city og Aman, which is Ammon, nga mao ang mga Ammonite. Unsa gitubag daw sa mga kaliwat ni Lot? Nangutana daw, unsa man ang Torah? Okay, Lotin Af. Dili ka mag sexual immoral. Dili ka manapaw. Unya kay naanad mo na sila. Kay sa story ni Lot, mao man na ang sa istorya ni Lot, ihubog na siya ang anak ko niya na imog insistos relationship. Mana? No? Karon? Okay. Good morning, Brad. Pasensya na. Okay. Brad, isdi mi pero minghawa mi kay wala na mi makasabot sa ilang doktrina. Okay. Good morning, Brad. Pasensya na kahapon kay wala na ako matubag ang miss call. Lubat. No? Salamat kayo sa mga mensahe sa radyo kay nakakaton jud mi ug matuod, Brad. Wala ko yung grupo nga gidala pero membro ko sa SDA. Salamat sa pagbasa. Okay. Another question. No. Mayong hapon, Brad. Naminaw mi ganina sa imong programa, daghan jud mi nakatunan. Ako'y pangutana bahin sa baboy. Parihas ra ba? No? Kay nigawas na mi sa SDA. Unsa man ang teaching yun para sa baboy? That's a good question. Now, tiwason sa nako tong kang Lot. Si Lot, siya ra po ang amahan sa iyang duha ka anak. Nga nanganak ni Moab ang kamaguluangan, ang ikaduha nanganak ni Ammon. Munang uman, Aman. Karon, kung siya nita po, nangutana daw, sa manang Torah. Now, dili ka manapaw, Lotin Af. Sukat pa man sa una, o naman na amo ang nabatasan. Mga kigsunan, mabito ni hinungdan. Nganong si Hashem nakigistorya sa tao sa iyang creation? Kay bisag unsa pa man ang atuang napatasan tungod sa influensya sa relihiyon, mga magpupudlo sa relihiyon, magpupudlo sa eskwelahan, katong mga nag-una ba? Mga ginikanan, mga apuhan, nga may nagtudlo sa mga apo, mga young generation. Wala magsapayan tungod kay ang matag usa gitagaan kita niya og mowak or brain. Gitagaan kita niya utok nga adunay 3 levels of intellectual powers. Nga mao ang power of Chokhmah Vina Vidaat, that is the power of wisdom, the power of understanding, and the power of knowledge. Now once we are nourished by the Torah, we are educated by the Torah, then we can gain Chokhmah, we can gain wisdom, understanding, and knowledge. O tuod yan, wala magsapayan kung unsa nga to ang background, unsa to religion, unsa to namatan, it doesn't matter. Because our brain, once it is nourished by the Torah, the brain can change our hearts and our kidney and our internal parts. Unsa rin ang heart? Heart is connected to the thought. Kining mga pangandoy, ugon niya, kining nga mga pangandoy, gitawag siya og mga animalistic
desire, which is opposite to the Torah. And once the brain is nourished, then the heart must submit. That's why based on the Torah, you are not supposed to be led by the heart. Dili ka pwede nga, saan yung puso mo, yun ang sundin mo. That's wrong. In the book of Jeremiah 79, the heart is the most deceitful. Who can discern it? Ang kasing-kasing daw malimbungan. And then in the book Numbers 15, verse 39, so that when you see the chitzit, then you will remember the commandments and you will not follow your heart and your eyes. Tungod kay kung unsay nakita sa mata, pangandoyon sa kasing-kasing. And it's in the heart. So dili ka pwede nga, saan yung puso mo, sundin mo. That is false. Dili na siya pwede. You must follow your brain. Ngadihin ana ang power of wisdom, power of understanding, and the power of knowledge. And the heart must submit to the leadership of the brain. Muna hinungdan nga, nagtindog ta, ngadihin ibabaw ang ato ang ulo kaysa ato ang dughan. Kaya ang naa sa ato ang ulo, mao ang ato ang utok, o kang naa sa dughan, mao atong kasing-kasing. And the heart must submit to the brain. And how about the kidney? Why the kidney must also submit? Because the kidney will push the heart, and the heart will push the brain. But then kung ang brain miingon, no, walay mahimo ang heart, walay mahimo ang kidney. Unsa di ay ang connection sa kidney sa spirituality. Dili lang na spirituality, gitawag na siya og midot in Hebrew, that is character traits. Unsa may role or influence sa kidney. Ang kidney mao ang mutulak og mga lustful desire. Lustful desire is moved by the kidney. By the kidney. And then the kidney will push the heart, and the heart will push the brain. But if a person is ruled by the Torah or nourished by the Torah, influenced by the Torah, taught by the Torah, study the Torah, then the nishama, this is in the brain. The nishama nga mao ang high level, taas nga level compared to nefesh and ruach. Nga expressions or level of the soul. Tungod kay ang soul doon ay 5 ka levels. Tungod sa nishama nga nasa brain, nga mao ang nangandoy nga mo rule sa body as a small city ruled by a mighty leader. Atong lawas daw, sama siya sa gamayng syudad na diin gidumalahan sa usa ka king. Ug kana mao tong brain. Apan kung ang brain dili matagan og chance mo rule, mo dominate ang nefesh nga mao ang animalistic side of the soul. Makahayop nga side sa ato ang kalag. Unsa man pananglitan ning makahayop kanang magsigig kasuko. To be angry is sin. Mabitaw nga sa mga Jews kung mangaon,
daot o tao kung nagkaon. Okay? So, ang animalistic side of the soul, nga mao ang nefesh, gusto usab nga murul sa atong body. Apan kung ang tao nagtuon og tura regularly o kunya nagperform og mitzvah, nagtuman sa mga commands nga mao ang isugo ni Hashem kaniya, ang may tabo mga kaigsunan mao nga ang nishama nga mao ang divine aspect of the soul, mao ang murul, o ang nefesh walay choice but to submit or to surrender once it is subjugated by the nishama. May hinungdan mga kaigsunan na why the Torah was given, because only the Torah who has the power to control the animalistic side of humanity. Kung walay Torah, sa kunsa na lang buhaton sa tao, ano man, as mentioned Isaiah 5:20, wala siya kabalo unsay tama, unsay mali, unsay dark, unsay light, unsay good, unsay evil, unsay sweet, unsay bitter. Without the Torah, we lost discernment to distinguish whether this certain thing is bad or good. Because only the Torah can tell us that this is good and that is bad. Whereas ang standard sa tao, bisag bad, himuon yang good. And that's why we need the Torah. Inahanglan na to ang Torah. In the book of Isaiah it says, I have given you the commandments for your benefits. The commandment was given for our benefits. Ang command ngayong gihatag sa tao para na sa benefit sa tao, for the good of the person. Kini nga good, it is in line with the desire of the Creator. O dili imuha, siya mismo. And that's why the Torah was revealed 3,337 years ago. Kahapon ang anniversary, although karong adlaw still nag-celebrate ang mga Jewish nga naa sa laing mga nasod. Kay duha ka adlaw ang ilang celebration para makuha gyud ang 24 hours nga iya sa Israel. Muna mga kaigsunan, ngano nga ang Torah dapat dawaton sa tao. Torah for the nations dapat dawaton sa tao. Okay, ngano man tungod kay without the Torah, ang tao shall be ruled by the animalistic soul, the animalistic side. Pero kung na ang Torah, ang divine soul na maong ni siya mao ang murul o kinisya, maoy mo hila sa tao ng perform what is good in the sight of the Creator. Okay, so bang mga questions, sunod na lang na ito at tagapagtagad. Salamat ka ninyong buto appeals ng online classes sa matag alas 7 sa Miyerkules o sa Sabado. Sa gabi, o karong maabot nga pizza 12, June 12, doon na kita ay conference, alas 9 sa matag, alas 3 sa hapon, freelance, libre, paniod to. Now, pero isa din yung mga pangalan. Okay, sa 0929-311-3484.
Daghang salamat sa ngalan sa ato ang partners because Lawak Engineer Julius Luzon, Roy Johnson, the station manager, ini si Mori Azaria, Gilbert Minyon sa Magingan. Shalom Aleichem, Dilitra. Paminawa ang programang Balik Hebrew uban ni Brother Gilbert Minyoza.